Na ang ampalayan natin maka-farming na top pruning. So tingnan nyo yung kanyang puno, tapos madami na ang kanyang mga sanga at nag-umpisa na din siyang mamunga. Wala yung tinunaw natin na asin at chlorine mga farming. So sa isang drum na tubig, naglagay tayo ng So hello mga ka-farming, magandang araw sa ating mga farmers dyan at sa ating mga viewers. So ito na yung update sa ating ampalayan na top pruning. So yan. So medyo makapal na yung ating ampalaya mga ka-farming. So ang kagandahan pala ng ampalaya mga ka-farming, kapag top pruning talaga is dadami talaga yung sanga niya. So yan. So yan yung update ng ating top pruning. So kita ko sa inyo kung gaano ba talaga kaganda ang top pruning mga farming. Na ang ampalayan natin mga farming na top pruning. So tingnan nyo yung kanyang puno, tapos madami na ang kanyang masanga at nag-umpisa na din siyang mamunga. Mga susunod na linggo pwede na tayong makapag-harvest mga farming. Diba kay bilis lang mga farming. So kagandahan pala ng top pruning mga farming, ang pinakauna niyong pitas is madami kaagad mga farming. So yan. So gumagapang na din siya sa taas mga farming sa ating balayan or sa ating balag. So yan. Yan. At magdidilig tayo ngayon ng asin at chlorine dahil palagi na namang umulan sa atin. So atake na naman yung fungus at bakterya dahil meron tayong nakita na inatake dito ng bacterial wilt. Usong-uso talaga kapag panahon ng tag-ulan para makontrol natin ang bacterial wilt or mga fungus. So ito pala yung tinunaw natin na asin at chlorine mga farming. So sa isang drum na tubig, naglagay tayo ng 1/4 kilos na chlorine at 3/4 na asin mga farming at ididirekta natin dilig sa ating puno para makontrol natin ang bacterial or mga fungus. So ang fungus at bakterya talaga ang pinakamahirap kontrolin mga ka-farming dahil sila yung hindi natin na makikita na sakit ng gulay. So makita mo na lang kapag maepektuhan na ang inyong tanim na gulay, sila mamamatay na yung tanim mo na mga palaya or ibang mga gulay. So doon mo na lang mapapansin na naepektado na sila ng bacterial or mga fungus mga ka-farming. So sa akin dito, so magdidilig agad ako ng chlorine at asin mga ka-farming. Nakitaan nyo na naepektuhan na siya ng bacterial wilt. So ito ang dapat gawin ninyo. So kapag naepektuhan na siya, talin nyo yung lupa na apektado na parte sa inyong tinatamnan, tapos itapon mo sa layo at diligad ng malaming chlorine para makontrol mo yung bakterya or mamatay yung mga bakterya mga farming para hindi makapanghawa sa tabing puno. So yun yung mga dapat gawin ninyo para makontrol talaga yung atake ng bakterya o mga fungus mga farming. So yan, ito na yung update din ng ating siling panigang. So marami na siyang bunga mga farming. So tingnan niyo, marami nang maliliit na bunga. Kapag ganito na ang inyong siling mga farming, mas maganda maglagay kayo ng maraming pataba mga farming tulad ng organic at synthetic mga farming para tuloy-tuloy ang kanyang tubo. Kapag tuloy-tuloy ang kanyang tubo mga farming, siyempre lalabas din yung mga bulaklak at ito ay maging bunga mga farming. So yan, ganito kaganda mga ka-farming kapag ang inyong sili ay iway pruning nyo, tataas ang inyong sili mga ka-farming. So
So yan, hindi pa natin siya nalagyan ng balag. So mas maganda din maglagay kayo ng balag kapag magtanim kayo ng sili McFarming para hindi siya matumba. So yan, ang dami ng bunga ng ating siling panigang. So yan. So hanggang doon ang ating tinanim. So konti lang ang ating sili McFarming. Yan. At yun naman yung pipino natin na tinatap pruning natin. So yan, meron siya mga bunga sa ilalim. So yan, ang daming bunga ng ating pipino. So yan, sa gilid ng ating sili. So yun mga ka-farming, hanggang dito na ating vlog. So kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-support, paki-like and paki-follow sa ating YouTube channel naman, paki-subscribe naman at paki-like. So yan, hanggang dito na mga ka-farming. Thank you for watching. Kita-kits for the next video. Babush!